nakikita na namin, hindi lang kami nag-establish ng libro o nag-establish ng library o nag-distribute ng libro. Ang nakikita namin, ikinakalat namin yung idea of sharing. Yung idea na kaya natin gawin, ako mismo o tayo mismo. Sa kagustuhan kong makahikayat ng mga bata na mag-aral, kung ano-anong paraan na ang ginawa ko para lang magkaroon sila ng oras para makapunta sa library. Anong ginagawa niyo dito? Bakit? Tinutulungan ko ang anak mo. Naniniwala ako na hindi hadlang ang kahirapan para sa tamang kaalaman. Kung ikaw, hindi ka interesadong matuto ang anak mo, ako mismo, gagawin kong lahat para lang matuto ang anak mo magbasa at magsulat. Bawat isa magbigay lang ng isa sa wala. Yung meron, magbigay sa wala. Yung gagawin niya mismo, yung ako mismo, siya mismo, gagawa ng hakbang para tumulong, para mag-share. So, walang Pilipino lalaki na mahirap. Isa sa mga naging hamon para sa akin, ang sitwasyon ng mga batang tulad ni Picoy, isang batang Kristiyano na nakikita akong gustong mag-aral. Pero dahil sa kahirapan, pili nila lang magtrabaho para makatulong sa magulang. Kahit sa maliit na paraan, nakakagawa ng tulong ang aking asawa sa kanilang kinabukasan na na-encourage sila mag-aral ng mabuti para naman ang kanilang kinabukasan ay hindi lang yung ginagawa ng mga iilan doon na sama-sama. Pero sa pagtsatsaga ko na maglaan ng oras para personal siyang gabayan, naimulat ko rin siya, maging ang kanyang mga magulang sa kahalagahan ng edukasyon. Dahil sa pagsisikap ni Armand, unti-unting nakilala ng mga kabataan sa kanilang lugar ang Chris Library. At ang dating bakanteng mga upuan, unti-unting napuno ng mga batang sabik sa bagong mundo na ito. Gawin ngayon, itanim yung ideya ng sharing sa bawat Pilipino na kung tayo ay mag-share, for example sa libro, kung walang Pilipino mabubuhay o magsisimula sa buhay na tulad namin na kakaunti lang ang libro, dapat lahat ng Pilipino gawin ang dapat na ginawa natin at itong ginagawa natin, isang bagay na hindi naman talaga extraordinary. Kumbaga, ito lang mga bagay na sa ibang bansa, pangkaraniwang ng ginagawa natin. Talaga? Marami nag-donate ng scholarship para sa mga bata. Wow, ang ganda namang balita yan. Oo. Hindi niya dapat pinapapasok ang isang Muslim sa lugar natin. Oo nga eh. Paano na lang kaya mga batang Kristiyano? Baka mapahamak sila. Baka mamaya malagay sila sa peligro. Lalo-lalo na yung kanilang seguridad. Kung hahayaan natin na pasalihin yung mga batang Muslim na yan sa grupo. Kundi kung mabait o masama tayong tao. Sa huli, naniniwala akong maski ano pa man ang lahi na meron tayo,
may karapatan tayo sa pantay na pagtingin sa lipunan. Yung pinakamasakit ho, yung nga ho, yung kahit alam nila ho na Muslim yung asawa ko, yung diskriminasyon rin ho sa mga Muslim na sinasabi, bakit lalagyan ka ng library sa lugar ng mga Kristiyano? Rebelde kaya kuya niyo. Nano ko ba kayo? Ano ba problema niyo? Marami ng mga bata na mamatay sa tiyan, tapos mga buntis, nahihirapan pagpaanak. Sa bangka pala, namamatay na. Dito, kailangan na magkaroon dito ng health center talaga. Marakang salamat sa pagpakundigi sa Puerto Princesa City. Technotrip Palawan Adventure! Mahal ko ang Puerto Princesa kasi dito sa aming lugar, peaceful. Saan? Ito yung Spelunking. Masterpiece! Nature, napakaganda, malinis. Thank you! Ulan! So pretty! For 2 exciting episodes, we'll discover Puerto Princesa as Abby, Leah, and I hop from one adventure to another. We'll marvel at all its breathtaking sights, meet the warm locals, feast on their gustatory delights, and leave no wood unwormed. Sa Aksyon TV.